pinapalaganap nila ngayon, no? Pinatay daw ng administrasyon si dating Yusek, Yusek Cabral. Oh. Tama ba 'yon, mga kababayan ko? Kaya tanungin ko, tama ba 'yon? 'Di ba? Kasi nasasapul sila dito sa sistema ng ating mahal na Pangulo. Dahil nakukulong na po, unti-unti nang nawawash out itong mga sindikato ng mga Duterte, mga kababayan. At mabubuksan na yung bank accounts ni Sara Duterte. Mamaya tatalakayin natin yan sa susunod. Mamaya-maya. 'Di ba? Dahil itong na ito, mga kababayan, kaya natin hina-highlights itong sinasabi ni Secretary Remulla. Dahil bakit po? Dahil lumalaganap na yung fake news. Natulog lang ako kagabi. Paggising ko, laganap sa Facebook, no? Ang mga thumbnail, ang mga title. Bongbong Marcos pinapatay si Yusek, ganon. Yusek Cabral. Yan po ang pinapakalat ng mga DD shits. Ng mga farm troll po ng mga Duterte. Di ba? Desperado na sila kasi nakukulong na yung mga district engineer, yung mga galamay, dahil papunta na sa ulo Di ba? Papunta na dun sa pinakang ugat, mga kababayan ko. Dahil kung matatandaan natin, mga kababayan, si Digong po ang unang naglabas ng sinasabi na flood control at ghost project. Pero ang totoo po, wala pong kinasuhan. Wala pong nakasuhan. Diba? Tinolerate niya, meaning to say, tinolerate niya na maghari itong mga ganitong klase ng sindikato at sabuatan. Napatuloy naman sa kasalukuyan na sinusugpo at pinaingay ng ating mahal na Pangulo, at ang mga sindikatong ito ay nagkakanya-kanya na para para iligtas ang kanilang mga sarili sa kahihiyan. 'Di ba? 'Di ba, Martin? 'Di ba, Martin Romualdez? Baka naman magsalita ka. 'Di ba? Kasi yung mga pera po ng taong bayan ang usapin dito, hindi naman pera nila 'Di ba? Tandaan po natin, hindi nila pera 'yan. Yung pinangkakain nila, yung pinangtutur nila papuntang Europa, Estados Unidos, yan po ay kaban ng bayan. Malinaw na malinaw. Kaya nga po, habang busy ang ating mahal na Pangulo at ang ating DILG at ang PNP at ang NBI sa pag-iimbestiga ng mga maanumalyang flood control na ito at ng POGO, itong mga sangkot ay kanya-kanyang taguan na. Kanya-kanyang safetyhan na, mga kababayan. 'Di ba? At dito kasi nakikita natin na talagang guilty sila 'Di ba? Hindi, real talk Pinapakita nila parang guilty sila Bakit nyo kailangan magtago? Bakit kailangan meron kayong sakit? Bakit kailangan, 'di ba? Meron kayong karamdaman na pagka kayo ay naiimbestigan, bigla kayong nagkakasakit. Ito yung masakit na katotohanan, mga kababayan, dito sa mga politikong ito. No? Pagka sila nagnanakaw sa kaban natin, sa kaban ng bayan, ang lalakas. Walang karamdaman, pero pag naimbestigahan na at natutukan ng investigasyon, himala. 'Di ba? Biglang nagkasakit. Tuloy natin. Huling kausap niya bago nangyari wala. It seemed parang iniwan lang siya ng driver. Tahimik daw, iniwan ng driver, bumaba ng kotse, para mag-i-inspect lang daw siya. Parang normal sa kanila yan Tapos pinalis na siya. Tapos nakita na lang siya sa ilalim sa bagin. Mga 8 o'clock p.m. Sa pagkakaalam niyo, si Yusek Cabral, gaano ba kalaking personalidad dito sa issue na ito? Ito, wait lang. Ito, may babasahin tayo. Ayan. Dapat kasuhan yung mga caption ng ganon. Ako, Ma'am Rosario, dagasdas. Ako, personally, kung tatanungin niyo ako, dapat lamang po. Oo, dapat lamang po. Kaya tayo, nananawagan tayo
sa NBI, no, especially sa Meta, na matukoy itong mga taong ito na nagka-caption ng laban sa ating mahal na Pangulo na naglalabas ng mga fake news. Na nagsasabing may pakulo daw ang ating mahal na Pangulo, na meron daw pagpatay di umano na ginawa ang ating mahal na Pangulo, pinatahimik daw si dating Yusek Cabral para raw maligtas ang gobyerno. Ay, yun yung sinasabi nila. Okay? Agree ako dyan, madam. Sana marinig tayo ng ating mga kaibigan, mga ating sa ligang batas, no? Or nagpapatupad ng batas dyan sa NBI, PNP, especially sa DILG, di ba? Okay, tuloy natin to. Siya, sa aking pagkakaalam. Kasama siya ni... Kasi kanina lang to, mga 2 hours ago. As the principal architects of the flood control scam. Ako may ads pa. This is... Okay. Silang dalawa yan. Okay. Karen de Guzman of ABS-CBN. Good morning po. Sec, sabi po base po doon sa statement po nung driver, iniwan niya po yon si Yusek Cabral doon kahit pinapaalis na po sila ng mga pulis dahil nga po nasita na sila nung una. Sa tingin niyo po ba accurate itong statement ng ating driver or siya mismo ay pwede pong maging suspect or person of interest dito po sa kaso po ni Yusek? Until after the autopsy and after all the witnesses, everyone is considered a suspect na kasama niya beforehand. So you'll have the full report in maybe 24 hours after everything is done. Meron na po ba tayo nakalap na CCTV kung binalikan man po siya ng driver dun sa hotel? At that point of Cannon Road, wala na mga CCTV yan eh. Diyan yung lagi yung nagla-landslide. However, the family positively identified her already. But we cannot rely on that alone. Kasi, again, baka may budol play dito eh. Maninigurado pa tayo. Kumbaga, Sec, yung pumunta sa hotel, baka yung hotel po kaya may nakalap na po ba tayong CCTV doon? That's part of the investigation. Umalis naman sila sabay eh. Umalis sila sabay ng driver. Tapos, wala naman kasama si Ms. Cabral. As of last report, walang kasama doon sa hotel. Tapos umuwi na siya. Baka ano iniisip niyo wala siyang kasama ron. Wala siyang kasama. Ano pong ginagawa niya doon, sir? We don't know. Hindi namin alam. Taga-QC po siya eh. Taga-QC siya. Hindi ko alam. We have no idea. Pero kasi resigned na siya. Remember, resigned na siya so she doesn't have to time in and time out with us anymore. Okay. Sa tingin niyo po may kinalaman po ito sa pagkakasangkot niya sa flood control? I would assume na she was undergoing severe stress sa nangyayari dito. But that's only an assumption. I cannot talk in behalf of what her mental state was. Miss Marlene Padiernos, Teleradio. Yan. Ito mga kababayan, isa sa mga rin talaga, kine-question po ng taong bayan ng so far, yung di umano nga ay baka may kinalaman ito sa pagkakadawit sa flood control. Diba? Dahil alam naman natin mga kababayan, malawak talaga ang sindikato ng flood control. Yung sinusugpo ng ating mahal na Pangulo dito sa flood control ay hindi po biro sindikato ito. Ito po ay talamak na way before pa sa mga nagdadaang administrasyon. Natahimik silang nagnanakaw. Diba? Kaya ito ay wag rin natin isang tabi itong conclusion na baka merong kinalaman ito sa kausap niya di umano kasi meron daw ka-meeting meron daw ka-meeting ayon yan sa driver. Mamaya pupuntahan natin yung interview doon sa driver. Okay? So dito ito lang yung statement ng ating secretary sa DILG. Okay? Sir, clarification, sir. Yung cellphone at gadgets, sir, nasa custody na po ng pulisya for check? Hindi, wala. Nasa custody ng family. Nasa family po po. Nasa family pa, pero di-request na namin na makuha. Okay. Po, sir, nabanggit po ninyo kanina, nagkaroon ng lapses sa part po ng investigators. Can you elaborate po, sir? Well, any death of that nature is considered a crime scene. So there must be extensive investigation first
before any and all information is released. However, tinurn over kagad sa pamilya yung katawan. There is a mandatory holding period na para makita ang lahat, and there were lapses in that sa nangyari. Thank you po. Okay.